Dahil sa kanyang busilak na kalooban at malambot na puso para sa mga bata, binigyan niya ng pagkakataon ng isang nakilala niyang dalaga at inampun ito sa kanilang tahanan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ito rin pala ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong October 27, 1994, 4 na araw bago ang Halloween, isinilang ang isang sanggol na pinangalan ng Sabrina Zunich sa lugar ng Cleveland, Ohio. Parehong lasenggo at mampang-abuso ang kanyang mga magulang, kaya inilagay ito ng gobyerno sa foster care system. Nanatili siya ng lagpas sa 15 taon doon hanggang dumating ang panahong nagtagpo ang landas nila ng isang social worker na nagngangalang Lisa Knoefel. Nang nakilala niya si Sabrina, lumambot kaagad ang puso niya sa dalaga dahil sa awa, kaya nagpasya siyang ampunin ito sa kanilang pamilya. Simula noon, mas naging masaya at maayos pa ang buhay ng dalaga dahil hindi kagaya ng dati, meron na ito ngayong 2 mapagmahal na mga magulang, 2 mababait na mga kapatid, at isang magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, iba ang kinahinat ng landas ni Sabrina. Noong August 6, 2014, siya ay humarap sa paglilitis para sa kasong murder dahil sa pagpatay raw kay Lisa Knoefel na siyang inang umampun sa kanya. 2 taon bago ang araw na iyon, inaresto siya ng pulisya sa tahanan ng mga Knoefel habang hawak-hawak ang dugo ang kutsilyo sa kanyang mga kamay. Marami ang nagsasabi na sa pagkakakilala nila sa dalaga, hindi nila lubos maisip na kaya niyang gawin ang ganoong klase ng krimen. Pero ng panahong iyon, ang tanging lead pa lamang ng pulisya ay ang asawa mismo ng biktima na si Kevin Knoefel na siya ring amain ni Sabrina. Figure out what happened that night. You know, his wife was brutally murdered here. And you can feel free to talk. He's no aware of things. How about your relationship with Sabrina? No. Kevin? Makikitang mukhang may itinatago itong lihim, subalit mahigpit ang pagtagki niya sa pagbibigay ng kahit anumang salaysay. Sa kabila nun, may isang tao pa sa kanilang pamilya ang makakatulong sa pagbibigay linaw sa buong katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Noong gabi ng krimen, ang 13 years old na anak ni Lisa na si Megan Zanella ay nasa loob din ng kanilang tahanan. Nasaksihan niya mismo ang pagpaslang ni Sabrina sa kanyang ina, kaya agad itong humingi ng tulong. Pagkatawag niya sa 911, naghintay siya ng 6 na minuto bago dumating ang mga officer sa kanilang bahay. Sinubukan di umano niyang labanan si Sabrina, subalit dahil siya ay maliit lamang, wala itong masyadong nagawa. Pagkarinig niya ng tunog ng sirena ng mga pulisya, nagmadali itong tumakbo palabas upang salubungin ang mga officers. Gayunpaman pagkakita nila sa kanya, tinutukan siya ng mga ito ng baril sa pag-aakalang siya ay si Sabrina. Sa halip na matakot, sinabihan lang niya di umano ang mga officers na kailangan nilang magmadali kung saan napagtanto din naman nila kaagad na ang kausap nila ay si Megan na siyang tumawag para humingi ng tulong. Di na sila nagsayang ng oras papagkatapos noon at agad silang paunti-unting lumapit sa loob ng bahay. Sa mga sumunod na segundo, tinawag nila ng paulit-ulit ang pangalan ni Sabrina at Lisa pero tanging katahimikan lamang ang narinig nila. Kalaunan pagkapasok nila sa unang kwarto lagpas lang ng hagdan, doon na nila nakaharap si Sabrina na punong-puno ng dugo at may hawak na kutsilyo. Sinigawan siya noon ng mga officers na ibaba ang kutsilyo, subalit natulala pa ito ng ilang segundo bago niya sinunod ang kanilang iniutos. Pagkasagawa niya noon, agad na pinusasa ng isa nilang kasamahan si Sabrina, habang ang isa naman ay tiningnan ang kondisyon ni Lisa na naabutan nilang nakabulagta na sa kama. Pagkakita niyang halos naliligo na sa sarili nitong dugo ang ginang, alam na daw niyang huli na ang lahat para matulungan pa ito. Palabas na sana sila ng bahay noon nang may narinig naman silang iyak ng isang bata banda sa isang kabinet sa kanilang kaliwa. Nang binuksan nila ito, doon naman nila natagpuan ang bunsong kapatid ni Megan na si Hailey Knoefel na sumisigaw sa takot. Base sa kanilang pag-iimbestiga, mukhang nagtago ang bata sa loob ng kabinet nang nagsimula ang pananaksak. Agad nilang dinala si Sabrina sa estasyon para sana interviewin, subalit ito ay bigla na lang umakto na parang wala siyang naaalala sa mga nangyari. Gayunpaman nang iniharap na ng mga detectives sina Megan at Hailey sa kanya,
Hindi na nito napigilang bumigay at magpakita ng emosyon. Pero ano nga ba ang tumulak kay Sabrina para gawin iyon sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon at itinuring rin siyang sarili na nilang anak? Upang maintindihan pa natin yan, bumalik tayo mga 16 na buwan ang nakakaraan bago ang insidente. Buwan ng July 2011, iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Lisa si Sabrina sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang social worker. During sa kanilang mga pag-uusap, sa tuwing bumibisita siya sa ampunan, nakaramdam siya ng malalim na pagkahabag ng loob at awa sa dalaga dahil sa nakakalungkot na pinagdaanan nito sa buhay. Sa edad na 16 years old lang noon, kailanman hindi pa ito nakaranas ng maayos na tahanan o magkaroon man lang ng mag-aampon sa kanya. Kaya nang naniniwala na kaya nilang mag-asawang suportahan at bigyan ito ng mas masayang pamilya, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Hindi iyon ang unang pagkakataon ni Lisa na umampun ng isang bata, kaya hindi na rin ito bago sa kanyang pamilya. Sa katunayan, ayon pa nga kay Megan, nang sinundo nila sa Sabrina mula sa ampunan, nakaramdam siya ng tuwa dahil magkakaroon na siya ng ate. Mabait daw ito sa kanya at maalaga at nagkakasundo rin sila sa maraming bagay. Habang nasa poder ng mga Kenoffel, pinagpatuloy ni Sabrina ang pagka-counseling upang makapag-adjust siya sa bago niyang buhay. Bukod pa doon, pumapasok na rin ito sa paaralan at nakakakuha ng mga matataas na grado. Dahil doon hindi maikakaila na magandang naging adjustment niya kasama ng pamilya. Sa loob ng isang taon, nagkaroon siya ng malapit na relasyon sa kanyang mas nakakabatang kapatid na sina Megan at Hailey. At nakasundo rin niya ang kanyang bagong ama na si Kevin na siyang asawa naman ni Lisa. Yun nga lang habang tumatagal, doon naman nagsimula na gumugol pa si Kevin ng mas maraming oras kasama ni Sabrina na mag-isa at hindi na masyadong pinansin ang kanyang pamilya. Naobserbahan din naman ni Lisa ang mga kilos niyang iyon na bilang pagtatangkang ayusin ang kanyang pag-aalala, sinubukan niyang kausapin si Kevin sa pamamagitan ng mga text messages. Gayunpaman kahit ilang beses na niyang hiniling na pag-usapan nila ang issue, binaliwala lamang iyon ng kanyang mister at pinagdiinang nag-o-overreact o nag-o-overthink lang daw si Lisa. Nagtatrabaho noon ang ginang sa larangan ng Job and Family Services sa Sex Division, kaya siguradong may kutob na ito sa totoong namamagitan kina Kevin at Sabrina. At dahil kailanman hindi pa nakaranas ang dalaga ng stable na pamilya at tahanang puno ng pagmamahal at seguridad, pinagsamantalahan ni Kevin ang kahinaan niyang ito. Isa siyang sexual predator na walang pinagkaiba sa mga taong nangaabuso sa mga bata na sinusubukang protektahan ni Lisa. Sa kabila ng kanyang mga paghihinala, dahil wala siyang paraan upang patunayan ang mga bagay na iyon, nakipag-usap na lamang ito kay Kevin tungkol sa diborsyo at tungkol rin sa balak niyang ibalik na lang si Sabrina sa ampunan. Gayunpaman pinagdiinan naman ni Kevin na maghintay na lang muna silang makapagtapos si Sabrina sa high school bago nila ito bitawan. At habang wala pang pinal na desisyon, mas naging strikto naman si Lisa sa dalaga at sinigurado nitong madalas siyang nasa bahay upang maiwasang malapitan ito ni Kevin. Subalit kalaunan, tumindi pa ang kanyang paghihigpit at pagpoprotekta kay Sabrina na sa hindi man lamang dahilan, sinimulan niya na rin itong ilayo maging sa kanyang dalawang anak na nagdulot ng tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Siyempre habang tumatakbo pa ang panahon, mas lalong lumala lamang ang sitwasyon sa pagitan ng dalawa. Noong November 15, 2012, 7 oras bago ang pag-atake, naalala ni Megan na nang umalis daw ang kanyang ama para magtrabaho, niyakap siya ni Sabrina at parang may binulong ito sa kanya. Doon pa lamang, may nararamdaman na daw siyang parang hindi tama. Nang sumapit pa ang gabi nang sila ay naghapunan na, napansin niya namang mukhang maraming natatanggap na text messages si Sabrina kahit hanggang sa oras na kinakailangan na nilang matulog. At mga bandang 1:00 ng madaling araw, bigla na lang huminto ang naririnig niyang tunog mula sa mga notifications pero nasundan naman ito ng isang malakas na sigaw. Sa kanyang pagkagulantang, nagpa siya siyang tingnan kung ano ang nangyayari sa baba at doon na nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang pagsaksak ni Sabrina sa kanyang ina. Sa kanyang pagnanais na mailigtas o madepensahan man lang ito, sinigawan niya daw si Sabrina na tumigil na at umabot pa nga sa puntong sinubukan niya itong hilahin. Pero dahil siya ay 13 taong gulang pa lamang noon, hindi naging sapat ang kanyang lakas at madali lamang siyang naitulak ng isa. Nang puntong iyon, doon na siya nagmadaling pumunta sa office area upang tumawag naman sa 911.
What's going on? Who had the knife? My sister. Okay, does she still have it? You okay? What happened? Ito ang naging paulit-ulit na narinig ng operator sa sumunod na 6 na minuto, kung saan mabilis namang rumisponde ang mga otoridad sa tahanan ng mga Kenoffel. Pagkatapos maaresto ng mga officer si Sabrina, kinailangan naman nila itong dalhin sa hospital. At iyon ay dahil sa mga sugat na natamo niya sa kanyang mga kamay mula sa kutsilyo nang dinidepensahan nila Lisa ang kanyang sarili. Pero pagkabalik niya sa estasyon pagkatanggap niya ng atensyong medikal, agad rin sila nagsagawa ng interogasyon sa kanya. Ang pinakalayunin nun ng mga detectives ay ang subukang pagsalitain si Sabrina upang maipaliwanag nito kung ano talaga ang nangyari. Walang duda na ito nga ang gumawa ng krimen dahil nakita nila mismo itong lumabas ng kwarto nang may hawak ng kutsilyo. Pero ang gusto lang nilang malaman ay kung bakit niya iyon ginawa. What do you recall? Yesterday? Mm-hmm. I don't know. Sa halos lagpas sa 1 oras, pinanindigan ni Sabrina na wala siyang naaalala sa kung anuman ang nangyari noong nakaraang gabi at na hindi rin daw niya alam ang tungkol sa pagkamatay ni Lisa. Ayon pa sa kanyang salaysay, napasobra lang di umano ang pag-inom niya ng ibuprofen kaya siya hinimatay at nagising na lamang sa hospital. Pero syempre, halatang halata ng mga detective na siya ay nagsisinungaling. Sa kabilang dako naman, dahil nahuli nila si Sabrina sa akto habang nasa loob ng bahay, sinabi ng ibang officers na hindi na nila kailangan pang magsagawa ng investigasyon. Subalit may isang detective ang hindi maitakwil sa kanyang isipan ang katotohanan na parang hindi normal para sa isang suspect na itanggi ang kanyang mga ginawa kahit pa ito ay huling-huli na sa akto. Sa kadahilan ng iyon, nagpasya siyang ipatawag si Kevin Kenoffel sa estasyon para sa isang interview. Pero sa hindi niya inaasahan, agad itong humiling na kung maaari ay maisama niya sa interview ang kanyang sariling attorney. At kalaunan bago pa man makumpirma ang schedule, tinanggihan ng kanyang abogado ang paanyayang interview ng detective. Kaya upang kumbinsihin ang dalawa na pumayag na pumunta sa estasyon, nagdahilan na lamang ito na tanging tungkol lamang sa trabaho daw ni Lisa ang kanilang pag-uusapan. Kevin? You told me you wanted to talk about his wife's work. Correct. That's the subject matter? Yes. Kevin, do you know anything that was happening at the house the night before you left for work that night? Well, hang on a second. We just talking about his wife's work. What's going on at the house the night before is not his wife's work. We're just trying to figure out what happened that night. You know, his wife was brutally murdered here. Were you and Lisa in the process of going through a divorce? Okay, now we're getting outside the scope. We're not going to get into, the relationship between Kevin and Lisa. Ang mga pag-iwas na ito ni Kevin sa mga tanong ng detective ay sadyang nakakapagtaka para sa kanila. Bakit naman parang ayaw tumulong ni Kevin sa kaso ng kanyang asawa at bakit masyadong defensive ang abogado sa kanyang kliyente? Ngunit ang isa pa sa pinakanapansin talaga ng officer nang binanggit nila sa pag-uusap si Sabrina. Dahil ng puntong iyon, wala pang ideya ang mga detective sa kakaibang relasyon ng mag-ama. Nang sumunod na linggo, maiging binantayan ni Kevin si Megan sa loob ng ilang araw bago ito inalis ng kanyang totoong ama mula sa bahay. During sa panahong iyon ayon sa bata, may nasaksihan raw siyang mga bagay na nagtulak sa kanyang ikonsidera ang pagiging sangkot ng kanyang stepfather sa pagkamatay ng kanilang ina noong November 16. Ayon sa kanya, nang mismong sumunod na araw pagkatapos ng krimen, nakita raw niya si Kevin na sinimulang itapon ang mga gamit ni Lisa. Ang isang katakataka pa, mga ilang oras lang pagkalipas ng pagkamatay ng kanyang asawa, nasa telepono na ito para makipag-usap sa kanyang insurance company. Ang lumalabas, 6 na buwan bago ang krimen, bigla na lang niyang tinerminate ang sarili niyang insurance policy at pati na rin ang 2 bata para ilipat iyong lahat kay Lisa. Ibig sabihin, mga 4 na beses na ang insurance protection nito at sa malaking halaga rin. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag sa insurance company, nagawa nito makakuha ng halagang mahigit sa $785,000 o mga 46 million pesos mula sa pagkamatay ni Lisa. Maliban pa doon, pagkatanggap niya ng pera, agad niya itong in-enjoy at ginastos ng walang pagdadalawang isip. Bumili siya ng mga sasakyan, camper
mamahaling gamit at pinaayos rin ang kanilang tahanan. Ang isang kahina-hinala pang ikinilos niya ng linggong iyon, sinubukan rin itong bisitahin si Sabrina sa kulungan halos araw-araw pero hindi nga lang siya pinayagan ng mga otoridad. Dahil dito, hindi na mapigilan ni Megan ang mag-isip kung bakit ganoon na lamang ang ginagawa ng kanyang stepfather, pero kalaunan, ang kakaibang ugali niyang ito ay lalo lamang lalala pa. Nang sumunod na araw, nagdala naman si Kevin ng isang palakol sa loob ng kwarto kung saan nangyari ang krimen. At pagkatapos nun, pinagsisira at pinagputol-putol nito ang kama kung saan nasaksak si Lisa. Kaya ng mga panahong iyon, bagaman siya ay nasa puder na ng kanyang totoong ama, sa bawat pagkakataong nakikita niya si Kevin, lalo lamang tumitindi ang kanyang mga hinala na ito ay may itinatagong sikreto. Ang nakakawalang respeto pang ginawa nito during sa burol at libing ng kanyang asawa, hiniling niya sa kanilang mga kaibigan at pamilya na ipagdasal daw si Sabrina, ang mismong taong responsable sa pagkamatay ni Lisa. Sa kanyang obserbasyon pa rito, hindi man lang daw ito umiyak kahit isang beses o nagpakita man lang ng kahit anong emosyon sa libing, nawari ba siya'y walang pakialam sa kanyang asawa. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, naging mabagal ang progreso ng kaso dahil bagaman alam nilang si Sabrina ang gumawa ng pagpatay, hindi naman ito nagsasabi kung bakit o ano ang motibo niya sa krimen. Pinanatili niya ang kanyang katahimikan hanggang sa pumayag itong makipag-usap kay Karen Kowal na siyang prosecutor sa kanyang kaso. At doon pa lamang naging malinaw na sa kanila na may sinusubukang protektahan ang dalaga na isang tao nang sinabi nitong wala raw siyang maalala sa pag-atake. Habang siya ay nasa loob ng bilangguan, hindi matanggal ni Sabrina sa kanyang isipan ang pagsisisi sa kanyang ginawa at lalo na ang pag-aalala niya para sa dalawa niyang kapatid. Dahil dito sinabihan siya ng diretsyo ng prosecutor na naniniwala silang may ibang tao pang sangkot sa pagpaplano ng krimen. At ito ay kinumpirma naman ng dalaga na iyon nga ay ang kanyang foster father na si Kevin. Base sa kanilang investigasyon, mukhang matagal na siyang kinukondisyon ni Kevin dahil isa itong sexual predator na nagtatatag ng isang relasyon sa isang minor de edad sa pamamagitan ng pagkuha ng tiwala nito at hihanda sila sa sexual na pang-aabuso. Kadalasan ginagamit ito ang pagbibigay ng atensyon, regalo at mga sikreto para iparamdam sa 17 years old na si Sabrina na siya ay espesyal. Nangako rin siya rito na tutulungan daw niya ang dalagang makapasok sa isang massotherapy school o isang paaralan para sa pagmamasahe at na dapat magsimula na raw siyang mag-practice sa kanya. Mula nun hindi rin tumagal at nakuha niya ang pinakaninanais niya kay Sabrina at patuloy niyang ginawa iyon sa bawat pagkakataong sila ay naiwang mag-isa. May isang pangyayari pa nga nun na nagkaroon si Sabrina ng appendix surgery dahil sa appendicitis, pero kahit siya ay nasa hospital, nakipagtalik pa rin si Kevin sa kanya kahit pakagagaling lamang ng dalaga sa operasyon. Sa lahat ng pagkakataong iyon, palagi lang daw siyang pinaalalahanan ni Kevin na hindi niya pwedeng ipagsabi kanino man kung ano man ang namamagitan sa kanila. Nagsumunod na taon, hinigpitan pa ni Kevin ang kontrol niya kay Sabrina kung saan sa tuwing may nangyayari sa kanila, palagi nitong binabanggit si Lisa pagkatapos. Pinapaniwala niya ang dalaga na ang tanging paraan lang para magkasama na sila ng walang hadlang ay ang tanggalin sa kanilang buhay ang kanyang asawa ng permanente. At nang dahan-dahan, paunti-unti nitong kinondisyon ang utak ni Sabrina na ang pagpatay lamang kay Lisa ang tanging pagpipilian niya. Does he ever tell you, hey, you can't tell anybody about this? All the time. Did he say what would happen if you told Then you'd be taken out of my care and I could lose my foster parent license. He wanted to get a divorce, but Haley, which is a 3-year-old daughter of his and her, was in the picture and she would get custody, and he didn't want that happening. He said, well, look, I'm gonna kill myself because I can't deal with this anymore. And so when he said that, it kind of triggered me. I was like, no, I don't want that to happen. That's what he manipulated me with. And so I was like, okay, I'll do it. Why doesn't he kill her? Because then Haley wouldn't have a father. He'd be out of prison. And basically, he convinced me that I wouldn't get caught. Dapat sana kukunin niya ang singsing ni Lisa, kwintas at kung ano pa mga bagay upang palabasin na may pumasok na magnanakaw. Pero syempre, hindi umayon ang nangyari sa eksaktong plinano nila. Dahil sa gitna ng pagpasok ni Sabrina sa kwarto ni Lisa,
Nagising ang isa at nakita mismo nitong nakatayo ang dalaga sa tabi ng kanyang higaan. Nang napagtanto ni Sabrina ang huli na ang umatras pa, doon na niya inatake ang inang umampon at tumulong sa kanya. Hindi na rin niya nagawang pigilan pa ang kanyang sarili kahit pa sinubukan na siyang patigilin ni Megan. Sa kanyang isipan di umano, huli na ang lahat at makukulong pa rin naman siya kahit ano pa ang kanyang gawin. Kaya mas mabuti na raw na tapusin na lamang niya ang kanyang sinimulan. Upang patunayan pa na totoo ang kanyang pulsyon ng mga pangyayari, ibinahagi niya rin sa prosecutor na may isang tao pang nakakaalam sa plano at ito ay ang kaibigan niya sa high school na si Autumn Pavlik. Agad nilang pinuntahan ang dalaga upang kumpormahin ang impormasyon at hindi naman na nagulat ang isa sa pag-imbita ng mga detectives na kausapin siya. Ayon pa kay Autumn, si Kevin daw mismo ang nagsabi sa kanya tungkol sa plano pero ng puntong iyon, inakala daw niyang mababago pa niya ang isipan ni Sabrina. Ngayon dahil alam na ng mga otoridad na dati na itong kinausap ni Kevin, inisip niyang malaki ang posibilidad na susubukan niyang muling kausapin ito kung kukomprontahin siya ng isa. Dahil dito nagpa siya silang lagyan ng recorder si Autumn at ipinadala ito para magkipagkita kay Kevin. Sa kanilang pagtatagpo, diretso niyang inakusan si Kevin ng pagpatay sa kanyang asawa at sa pagkikipagtulungan rin kay Sabrina. Sa hindi niya inaasahan, hindi man lang nito sinubukang itanggi ang akusasyon o nagpakita man lang ng kahit anong reaksyon. Kadalasan daw kasi, kapag ang isang tao ay inakusahan ng pagiging sangkot sa isang bagay na alam nilang wala naman talaga silang kasalanan, mabilis nila itong pinasasawalang katotohanan. Dahil doon gamit ang testimonya ni Sabrina at Autumn, hindi na nagsayang ng oras pa ang mga pulisya at agad nilang inaresto si Kevin. We have a lot of facts as to your involvement in this case. We would like to know your side of the story and us and what happened. What was the relationship now with Sabrina and Lisa and you? It got to the point to where Lisa got really frustrated and I dealt with Sabrina. Elaborate more on how your relationship with Sabrina developed. If we're getting into all this stuff, am I supposed to have my lawyer? Sa paglilitis, 12 saksi ang humarap sa korte upang magbigay ng salaysay tungkol kay Kevin at Sabrina. Kabilang na doon ang iilan sa mga guro ng dalaga, kapwa social workers ni Lisa, at pati na rin ang mga kaibigan at kamag-anak ng mga Kinoffels. Lahat sila ay isinalaysay ang kakaibang pagkilos ni Kevin pagkatapos mamatay ng kanyang asawa at pati na rin ang napakahalatang pakikitungo niya kay Sabrina. Maging ang sariling best friend nito na si David Strunk ay tumistigo rin laban sa kanya. Sa isang salaysay niya, may isang beses daw na pinilit ni Kevin na ipakita sa kanya ang mga sexing larawan ni Sabrina at palagi rin daw nitong binabanggit sa kanya na gusto niyang bisitahin ito sa kulungan. Sa huli pagkaraan ng 9 na oras na deliberasyon, nakabuo na ng hatol ang mga hurado. Siya ay natagpuhang guilty para sa kasong sexual battery, guilty sa conspiracy sa pag-commit ng aggravated murder, at guilty rin para sa kasong complicity to commit aggravated murder. At kagaya ni Kevin Kinoffel, si Sabrina Zunich ay natagpuan ring guilty para sa kasong murder. Ang dalawa ay parehong nakatanggap ng parusang habang buhay na pagkakakulong nang walang pagkakataong makakuha ng parol hanggang sa taong 2042. Maliban pa doon noong taong 2017, nag-file naman ng civil lawsuit sina Hailey at Megan laban sa dalawa at sila ay ginawaran ng korte ng $6 million o mga 351 million pesos para sa mga damages. Mula nang makulong si Sabrina, may 2 beses na itong na-interview noong taong 2015 at 2020. Sa parehong interview, ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa nagawa at humingi rin ito ng patawad sa 2 niyang kapatid. Si Lisa Kinoffel ay isang marangal na social worker na tumutulong sa napakaraming mga kabataan na mabigyan sila ng mas magandang buhay. Isa itong butihing ina sa kanyang mga anak at nagsumikap rin na iparamdam sa kanilang lahat ang kanyang pagmamahal. Ang masakit lang, ang 2 taong binigyan niya ng tiwala at pagkakataong maging bahagi ng kanyang buhay ay sila rin mismo pala ang tatapos sa kanya. Sa kasalukuyan bilang pagbibigay pugay naman sa kanyang ina, itinuon ni Megan ang kanyang buhay para sa mas makabuluhang layunin. Nag-aral ito ng criminal law sa pagnanais na magdala rin ng hustisya sa mga taong nakaranas ng mga bayolenteng krimen. Hanggang sa ngayon, pinagpapatuloy niya rin ang pagtulong sa ibang tao na isang legasiyang nakuha niya mula kay Lisa. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to.
Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.